Morning po, Sister Wilma. Pastora, good morning. Sister Dang, good morning po. Tayo po tayong konti para sa iba natin kasama. Sa Panginoon. Ngayon po ay nandito tayo sa Insight, preaching the Word of God as it is. Umawit po tayo sa Panginoon. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing
sa inyo, sa mga nakatunghay. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pag-umpisa po ng ating gawain. Tayo po ay manalangin. Panginoon, purihin po kayo. Salamat sa pagkakataon na ibinibigay mo pa sa amin na makapag-aral pa ng iyong salita. Magawa nawa namin ito habang may panahon pa kami na makapagbasa, matuto sa inyo, Panginoon. Bago maging huli ang lahat. Kaya naman, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa umagang ito, samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan namin mabuti ang inyong salita at maging gabay sa aming buhay sa araw-araw. Patubayan niyo po ang mga nakikinig, nanonood, at lahat po, Panginoon, ng iyong anak ay inyong samahan. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Morning, Sister J. Okay, punta po tayo sa ating pag-aaralan. Buksan po natin Bible o kaya po makinig kayo. Po matagpuan sa Lucas chapter 2 mula verse 39 hanggang 52. Sister Angel Liza, good morning. At ganito po ang sinasabi. Ito po yung tungkol sa pagbabalik nila Jesus Christ sa Nazareth at yung si Jesus Christ mula nung kanyang pagkabata. Sabi dito, nang magampanan na nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayan, Nazareth. At lumaki ang bata, lumakas, matipuno, napuno ng karunungan, at sumakanya ang biyaya ng Diyos. Noon, taon-taon ay nagtutungo ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. Nang siya'y 12 taon na, umahon sila ayon sa kaugalian patungo sa kapistahan. Nang matapos na ang kapistahan, sa pagbabalik nila ay nanatili ang batang si Jesus sa Jerusalem. Ngunit hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y kasama ng mga manlalakbay, nagpatuloy sila ng isang araw sa paglalakbay. Pagkatapos ay kanilang hinanap siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Pagkalipas ng 3 araw, kanilang natagpuan siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. Ang lahat ng nakikinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Nang siya'y makita nila ay nagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganito? Tingnan mo, ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo na may pag-aalala." Sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama?" At hindi nila naunawaan ang salitang sinabi niya sa kanila. Umuwi silang kasama nila at dumating sa Nazareth at naging masunurin sa kanila. Iningatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Good morning, Sister Badet. Okay. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay patuloy na nabubuhay, may buhay at nagbibigay ng buhay sa mga anak niya. Okay, nung panahon na to na si Jesus Christ ay
mga nasa 12 taon na, ay hindi nakakalimot yung kanyang buong pamilya na mag-observe ng mga kapistahan. No? Kung makikita natin, mismong si Jesus Christ, hanggang sa siya'y lumaki pa nga, ay hindi nawala sa kanya ang pagtupad sa mga utos ng Panginoon, lalo na sa mga pista na ipinagkaloob ng Diyos kung ano itinakda niyang pista. At ito, sa panahon ito, ay pista ng Pasko. No? Lahat yan, hindi kinakalimutan ni Lord. Kung mapapansin nyo sa Gospels, nung siya nangangaral na, tinatapat niya yung kanyang pagtungo sa bayang Jerusalem sa panahon ng mga kapistahan. Pistahan ng Pasko, ng pag-aani, ng kubol, atonement, yan. Pinupuntahan yan. At hindi niya nililimot dahil napakalaga. Sabi nga doon sa verse 39, nang magampanan na nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon. Talagang tinutupad nila bilang isang buong pamilya si Maria, si Jose, at ang Panginoong Jesus bilang isang pamilya. Tinutupad nila yung kalooban ng Panginoon. Ito po yung gustong-gustong mangyari ng Diyos para sa bawat pamilya. No? Na lahat ay magkakasamang sumasamba, tumutupad sa kalooban ng Panginoon. At dahil sa ganung bagay, ang disenyo ng Diyos sa mga nakakilala na ay naipahayag, naipapakita. No? Hindi nila sinisira. Kaya po tayo nagko-commemorate at ino-observe natin yung Feast of the Lord ay para sa kapakanan din po natin yun. Hindi natin malimutan yung mga paalala ni Lord, yung reminder niya, yung kanyang plano sa buhay ng kanyang mga anak. No? Observance o pagtupad, tinutupad natin. Hindi isang ritual, no? Hindi ginaganap para maging isang seremonya, kundi tinutupad para masunod ang kalooban ng Panginoon. Amen. At makita natin dito, pinakita dun sa lumaki na si Jesus Christ. Naging matalino na siya. At actually, kahit hindi siya mag-aral, tiyak na magiging matalino siya. Dahil ang nagbibigay sa kanya ng talino ay ang Ama. Sabi nga niya minsan sa kanyang salita, hindi siya nagsasalita ng sa sarili lang niya, kundi kung ano yung sinasabi ng Ama, yun ang sinasabi niya. Okay? Anong ibig sabihin nun? Bagamat siya'y nagkatawang tao, ayaw niyang ipaunawa sa madla na siya'y tao lang, at alam niya na ang kanyang isip ay kagaya rin ng sa Ama. Good morning, Sister Garrett. Brother Gani, good morning din. At napuno ng wisdom si Jesus, no? Galing ito sa kapangyarihan ng Ama na ibinigay sa kanya. Minsan, tayo ay gustong puspusin, no, ng banal na spirito ng karunungan, pero tayo yung tumatanggi.
tayo yung umaayaw. Hindi nagiging mahalaga para sa atin yung pagtanggap ng katalinuhan. Minsan mas gusto pa natin yung sa ibang bagay tayo matuto na hindi natin alam na mas malaki ang maitutulong sa atin ng kaalaman na bigay ng Diyos. Kung mapapansin ninyo, si Jesus Christ ay 12 years old nung nag-umpisang magpakita ng kakaibang pagiging tao. Siya hindi ordinaryong tao. Siya Diyos. Kaya siya ay kamangha-mangha. Kaya maraming tao na mga sa kanya. Sabi dito, nagpaiwan daw siya at umalis yung mga magulang. Inakala nung kanyang mga magulang na sabay siya. Pero hindi siya makita. Binalikan pa uli siya sa templo sa Jerusalem. Nakita nila na nakikipag-usap na siya sa mga guro. Imagine, mga guro ang kausap niya. Yung mga kausap niya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Ganyan din po ang gustong ipahayag ng Diyos sa atin na mangyayari sana kung tayo'y tumatanggap ng aral niya. Di natin pinipigil yung karunungan na ibinibigay niya. Nagtataka tayo kung bakit minsan nahihirapan tayong mangaral. Isa lang po ang katotohanan dahil hindi tayo nag-aaral. Hindi natin ibinibigay yung sarili natin para matuto sa Panginoon. Ang gusto sana niya, mapahiya yung mga nagmamarunong sa pamamagitan natin na tinuruan ng banal na Espiritu. Ano ibig sabihin? Mamamangha yung mga tao kapag ikaw ay nagsasalita ng mga salitang maka-Diyos. Samantalang kilala ka nila dati na hindi naman ganon. Yun ang gustong mangyari. Pero yung mga nasa paligid natin, hindi sila mamangha sa atin. Marami yung mga born again na hindi namamangha yung mga tao sa paligid. Bakit? Kasi ang pamumuhay nila ay parehas lang dati. At yung kanilang katalinuhan ay nananatili pa rin na kagaya din ng dati. Morning, Sister Imelda. Dahil tinututulan natin yung mga bagay na gustong ituro sa atin ng Diyos. Maraming paraan ng Diyos para tayo matuto. Kagaya nito po, umaga. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang gusto ni Lord talagang early in the morning, sariwa pa ang isip. Ang maunang mailaman sa isip ay ang salita ng Diyos. Pero nakakalungkot, marami ang ayaw nitong gawin. No? Hindi makapagbigay ng panahon sa salita ng Panginoon. Kaya huwag kang magtataka kung bakit wala kang alam. Kukunti ang alam mo. Kasi hindi mo pinababayaan ng banal na Espiritu na maturuan ka. Si Jesus Christ, lahat ng bagay na ginawa niya sa kanyang buhay ay isang example to follow. Isang example para sundan natin. Okay? Dito pa lang pinakikita na niya na mayroon siyang gagawin. Hinanap siya ng magulang. Morning pa, Sister Neri. Nung hinanap siya, nangatwiran pa siya, pwedeng ipalagay at ipamalian ng tao na ba't gano'n si Jesus Christ sumasagot sa magulang. Kasi sabi ni Jesus Christ dito, bakit ninyo ako hinahanap? Sabi niya gano'n. Di ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? Masagot siya sa magulang. Pero
Hindi po yun basta pagsagot. Yun ay pagpapakilala na talagang darating ang panahon. Gagawin ni Jesus Christ yung kanyang ministeryo na iniatang sa kanyang balikat. Ganon din tayo mga kapatid. Simula nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, umasa na si Lord sa iyo na magpupuno ka ng kanyang salita. At inaasahan din niya na pagdating ng araw ay mapakinabangan ng Panginoon ang mga salitang ibinigay niya sa iyo. Huwag tayong gumaya doon sa binigyan ng talento, ng katiwala, na yung dalawa ay pinagbuti, ginamit sa negosyo. Samantalang yung isa na ibinigay na pera sa kanya ay ibinaon lang niya sa lupa. No? Ayaw ni Lord ng ganon, yung iningatan mo nga, pero hindi naman lumago. Ang gusto ni Lord na mangyari, lahat ng ibinibigay niya sa atin ay lumago. Huwag tayong gumaya sa mga tao. Okay naman na ang ginagawa ko. Okay na, sapat na. Huwag tayong gumaya sa ganun. Simula nung tayo nakakilala, pilitin natin na lahat ng ibinibigay na kaalaman ni Lord ay unawain nating mabuti at isa buhay. Huwag tayong tamarin. Huwag tayong gumaya sa mga tamad. Magpilit po tayo na matuto sa salita ng Diyos. Maraming dahilan ng tao, pero ang totoo wala siyang pwedeng idahilan para matuto sa salita ng Diyos. Basta po tungkol sa Panginoon o sa gawain ng Diyos, pilitin natin na maging mahalaga ito. Huwag po natin tingnan na parang ito'y isang normal na bagay lang na dadaan at lilipas. Hindi po. Ito po'y kailangang araw-araw na ini-exercise sa buhay. Ang salita ng Diyos kailangang exercise sa buhay. At isa sa gustong ituro ni Lord sa atin na i-exercise. Una, yung nakita nga natin pagsunod sa kalooban. Sinunod niya yung pista. Lagi siyang nandun. Pangalawa, hinayaan niya siyang mapuspos ng salita ng Diyos. Mapuno ng salita ng Diyos. Pangatlo, magawa niya yung itinuro sa kanya ng Diyos sa tamang panahon na inaasahan ng Ama na gagawin na niya. Tayo, inaasahan na ni Lord na gawin na natin ngayon yung mga bagay. Tutol tayo ng tutol. Maraming tinatawag ng Panginoon. Tutol ng tutol. Maraming gustong maturuan ng Diyos. Tutol ng tutol. Maraming mga iniisip, pero isa lang naman ang gusto ng Diyos. Sumunod sa kalooban niya. At isa pa sa itinuro niya, yung huli, pang-apat. Yung babasa natin sa verse 52, sabi diyan, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Okay, simula 12 years old hanggang 30 years old, wala ka nang mababasa sa Bible patungkol sa ginawa ni Jesus Christ. Nag-umpisa ang kanyang ministeryo 30 years old nung siya ay nagpabautismo kay Juan Bautista. Inuumpisa na makikita mong muli na kumilos na muli ang Panginoong Jesus sa storya dito. Mula 12 taon, ano ang ginawa niya hanggang ika-30, hindi na natala. Pero base sa verse na to, isa lang ang patunay na nangyari. Sabi sa verse 52, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao.
Dito makikita natin yung disenyo ng Diyos. No? At mismong si Jesus Christ, hindi niya binabago yon. Anong ginawa niya? Dahil siya'y bata, sumunod siya sa kalooban ng Diyos na makalakad bilang anak. Masunod yung kanyang kalooban bilang anak. Yung disenyo bilang anak. Tsak na naging masunurin siya. Kasi sabi, naging kalugod-lugod siya sa Diyos at sa tao. Kasabay ng kanyang pagiging anak sa mga magulang niya na masunurin, hindi rin niya pinabayaan ang Diyos. Laging kasama po ang Diyos sa buhay ng tao. Ano man ang maging kalagayan mo, estudyante ka, dapat kasama ang Diyos. Hindi mo po pwedeng idahilan na estudyante ako, mag-aaral lang ako. At exempted muna ako na huwag sumunod sa Diyos. Na huwag umattend sa church. Hindi po ganun. Ang gusto ni Lord, laging kasama ang Diyos. Sa panahon ngayon, isa lang ang sinasabi ng tao para sa na maging katwiran, para maging exempted sa pagdalo, pagsamba. Isa lang, lagi. Ano yun? Busy. Busy sa pag-aaral, busy sa kalayawan, busy sa hanap buhay, busy sa pag-ibig, busy sa kung ano-anong bagay na hindi kasama ang Diyos. Tandaan natin, isa sa itinuturo. Kasabay ng paglaki ay maging kalugod-lugod sa Diyos at sa tao. Paano nagiging kalugod-lugod sa Diyos? Bahid ay siyempre, susundin yung kanyang utos. Dumalo sa pagsamba. Dahil doon mo lang matututunan yung iba pang bagay na dapat mong gawin. Una sa Diyos. Pangalawa, sa tao. Saan yan? Sa lahat. Sa magulang, sa kaibigan, sa kamag-anak, sa paligid, sa komunidad. Morning po, Sister Este. We miss you po. Yan ang gusto nila na mangyari. Kasama sa paglago ang karunungan at yung physical na pangatawan maging maayos at maging kalugod-lugod sa Diyos at sa tao. Paano naman makakalugod sa tao? Maging mabuti po tayo sa kapwa. Huwag tayong suplada sa kapwa. Lagi tayong maging pleasant pagka sa kapwa. Bagamat tayo'y pinapakitaan ng di mabuti, pakitaan natin ang mabuti. Huwag tayong sasama sa masama. Yan ang gusto ni Lord para maging kalugod-lugod. Sa mga kabataan, huwag na mag-explore at mapapahamak lang sa pag-explore. Hindi makakabuti. Huwag na mag-explore. Gaya ni Jesus Christ, inintay na lang niya yung tamang panahon para sa kanya. Sa kabataan, intayin yung tamang panahon para sa inyo. Kung kailan kayo iaangat ng Diyos, kung kailan kayo gagawing independent, sa ngayon, kayo yung mga dependent pa lang sa inyong mga magulang. Kaya sumunod sa mga magulang. Mga magulang naman, gawin natin yung pagiging magulang. Tayo maging pabayang magulang. Oo, pinakakain natin yung ating mga anak. Pero pang physical lang yung ating itinuturo. Hindi pang spiritual. Inilalayo natin sila sa katotohanan. Anong katotohanan? Sabi nga dito sa pinag-aaral natin, dapat natuturuan mo na sila. Bakit hanggang ngayon hindi mo sila natuturuan ng tamang aral sa salita ng Diyos?
Isa lang ang totoo. Tinututulan natin ang salita niya. Pilitin natin na matuto. No? Sa anumang paraan, hanapin natin yung paraan paano tayo matututo. Hindi natin sa Panginoon, sabi kung kinakapos tayo ng karunungan, hindi natin sa Diyos para sa pag-aaral natin, lumalim tayo. At tayo mismo makapagpaliwanag sa ating mga nasasakupan, sa anak, sa asawa, at kung kanino pa man. Huwag mo nating hayaang masayang. Si Lord mismo nagpakita ng examples to follow na mismo siya. Bawat araw ng kanyang buhay ay hindi nasasayang. Pagpanahon ng paglilingkod sa magulang, ginagawa niya. Pagpanahon ng pupunta sa kapistahan, itinakda ng Panginoon, pumupunta siya. Sa panahon ng pag-aaral, pinag-aaralan niyang mabuti ang salita ng Diyos. Binabagsak sa kanya ng Diyos at ang katalinuhan. Kaya nga sabi na puspos siya, binigay sa kanya lahat ng kaalaman. Ang kapuspusan ng Ama ay nasa kanya. Actually, ganun din ang gusto mangyari ni Lord, maipasa yun sa atin at hindi tayo maging kaiba. Hindi tayong maging taga-upo, kundi maging tagaganap ng mga bagay na itinuturo niya. Marami pong panawagan ng Diyos. Nasa atin kung paano tayo susunod. Maraming platform si Lord. Maraming paraan kung paano ka lalago at lalakas. Huwag natin tutulan yan. Sa mga anak ng Diyos, wala na po dapat nanghihina. Dahil kung araw-araw nagbabasa ng salita ng Diyos, walang pwesto ang paghina. Walang pwesto ang pagkatalo, kundi laging panalo. Pero dahil sa kapabayaan natin, kaya tayo nanghihina. Kung ba tayo nanghihina, tayo may problema. Hindi po ang kahit sino. Hindi ang tao. Kahit ang tao ay gumagawa ng hindi mabuti sa atin, hindi sila ang pwedeng sisihin sa ating panghihina. Ang pwede lang sisihin ikaw, walang iba. Dahil hindi ka dapat manghina. Dahil sa salita ng Diyos, kung ito'y araw-araw na nasa iyo, hindi ka manghihina. Ikaw ay magiging malakas at makakapagpatuloy. Marami pong salamat sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Mamaya po, prayer meeting. Pilitin natin na makadalo. Pag-pray natin yung ating mga kapwa na makadalo. Yung mga ginagamit ng Panginoon, medyo agahan po natin ang pagpunta. 1 hour before para matuto pa po tayo at makapag-practice. Maraming po salamat. Pagpalain po tayo ng Lord. Tayo po yung manalangin. Masalamat sa iyong kabutihan, sa mga paalala, sa lahat ng bagay na inyong pinapaunawa. Inyo pong kaligtaan ng inyong mga anak na mabuksan ang isip upang pumasok ang inyong mga salita. Nakalulungkot man, Panginoon, dahil hindi nagiging lubos ang aming pagganap. Pero umaasa po kami sa tamang panahon, maunawaan ito ng lahat. Maraming po salamat, gabayan mo po ang lahat sa bagapong ito. Maging ilaw namin ang inyong mga salita. Maging gabay sa pakikipagbaka sa mundong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa inyo. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon.